Ano nalalaman po ba natin ng mga buhay natin na tayo ay nakipag-isa kay Iso-Kristo bilang tagapagligtas natin? Diba po? Hindi. Kung hindi siya ginamit ng ating tagapagturo, sapagkat ang tagapagturo natin ang ating pinaka-head ay wala pong iba kundi ang ating Panginoon Iso-Kristo. Na siya po ang nagligtas sa ating. Inubos niya po tayo. Kaya napakaganda nga po itong gawain na ito, mga kapatid. Ako'y nagagalak sapagkat mayroong ginamit ng Panginoon Diyos na tagapagturo. At siyempre po yung bahagi na dadalhin natin ay para po sa kakalabo at kakabuti ng ating church, lalo na po ngayon, malapit na ang anniversary natin. Siyempre, kanya-kanyang dalap. Kung ano yung nasa puso natin, kung ano yung reserve ng Holy Spirit, na bigyan mo ng ganito, bigyan mo ng para siyempre, marami po tayo kasi mga bisita, na darating kailangan mapaghandaan po natin at maipakita na tayo po ay nagtutulungan sa bawat isa bilang anak ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, pero pa po sa sinabi sa 7 na huwag ninyong, huwag natin bilangin. Hallelujah. Ang inyong sarili, hindi maaring tuyuin ng Diyos kung ano ang itinatanim ng tao, yun din ang anihin. Tama po yan. Minsan, natatawa nga po ako dyan. Meron namang isang tao na meron namang pangalan, nagkagalit-galit yung pagtatanim. Di ba? Nung tayo Kristiyano, ay nung hindi pa tayo Kristiyano, anong tinatanim natin? Di ba po? Hindi po maganda. Pero nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon Diyos, ang tinatanim po natin ay, di ba, nagtatanim tayo ng masagana. Like, ito for example, po parang kay Sister Julita, na parang kay, di ba? Kasi Brother Robin, ang lawak ng kanyang, ang lawak ng kanyang mga taniman. Nung siya'y wala, ano nangyari ang kanyang lupa, di ba? Walang naitanim sapagkat wala siya. Ngayon, nandun sa kanilang bahay. Ngayon, na marami siyang tanim. Pagpunta rito ni Brother Robin, ang dami niyang hinaani, di ba? Nagbibigay siya. Di ba? Ganyan din po. Talagang God is good talaga. Sapagkat ang inaani ng isang tao, kung mabuti, mabuti din ang bunga. Amen. Tama po? Amen, mga kapatid. Andyan din tayo. Kagaya ko rin. Kung hindi lang sa bagyo ko tuloy-tuloy sana ng pagpalaot, ang deserve ko po sa ating puso at pabigyan ko tayong lahat bilang membro ng magkakapatid. Diba? Sabi na ng Panginoon Diyos sa unay na kailangan kung ano yung dalagin natin, yun din ang ibigay natin daw. Kay pastora. Kung minsan, pastora, marami kong nahuli. Nagpil ko sa iyo. Yan. Napakaganda po, napakagaan ng pakiramdam kapag ganun ang ating ginagawa sa ating pastora o kaya sa bawat isa sa atin na talagang magtulungan kahit anong pagod, kahit anong hirap, kahit maraming mga pagsubok sa buhay. Kaya naman, huwag po tayo mawala ng pag-asa kapag ano sabi sa kanta? Diba? Huwag kang mawala ng pag-asa. Ayan nga po, napakasarap na gawin natin ito mga kapatid. Kasi yung bunga ng ating pinatanim, lalo na yung bunga ng ating pananampalataya, ay dyan po natin makakamit. Sinabi niya dito sa Biblia na makamit natin ang buhay na walang hanggan kapag ang iyong itinanim ay maganda na ng kagaling sa espiritual ng Panginoong Diyos na
na ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga po, kung minsan, nag-usap ka ni Brother Robin, kung minsan, parang ka ni Brother Robin, may sisters na kumas. Pero, andyan pa rin ang ating banal na espiritu ng Panginoong Diyos na nagkukumbit sa atin, lalo na sa mga verse natin. Ako po talaga, nandito yung verse ko nakalagay dito sa Galatians 6 verse 9. Kasi sinabi niya nga, huwag kayong mapagod na gumawa ng mabuti. Di ba? Hindi ko maanuan sa Tagalog. So, kaya huwag tayong mapagod na sa paggawa ng mabuti sapagkat darating ang takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo tumubo. Diba? Marami na tayong nasubukan. Marami nang himala ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kagaya ko. Kung iti-testify ko po sa aking buhay, kung mga kulog at ikat yan sa harapan ng aking bangka na ating pupuntahan. Look pala tayo, Lord, and hands ko, tignan ninyo. Amazing po yung mga kikat ng lalakas na ang lalaki. Parang nawala sa kalulitin na bubukas na ng ulan sa aking harapan. Lumili. Praise God, sabi ko, Lord, salamat talagang answer prayer po ang ating mga ginagawa. Hindi lang po ako sa kayo rin. Di ba nakaranas na rin po kayo ng mga bagay na nakagaling sa Diyos? Oo, ito po, ayun talaga po yan. Kaya nga po, napakapalad po natin na tayo ay gawin natin yung nararapat na para sa kakabuti ng ating buhay at ikakalugod ng Panginoon sa atin. Sapagkat sabi niya, hindi kita pababayaan, iniiwanan. Saan ka man naroon, andyan ang ako sa tabi. Basta't manalig ka sa akin, ikay akin iniligtas. Tama ko yan. Amen. Ang sinabi ng Panginoon, yan ay pangako niya sa atin na kung maaari. Huwag tayong matitinag sa anumang bagay. Kasi po ang mundong ito talagang meron ako nabasa na talagang lumalang ang lumalang. Ngayon, marami na naman ang mga nangyayari sa mundong ito. Maraming mga magnanakaw, mga scammer, mga pumapatay, kagaya ni Charlie. O, tignan mo. Nangyari po sa kanya noon, nagdahil sa kanyang pananampalataya na hindi niya inayahan na ipahayan ang salita ng Diyos sa kanyang sarili. Ganun din ang dapat natin gawin, mga kapatid. Kaya nga sa akin po, kahit na marami akong trabaho, pero dinudulog ko pa rin sa Diyos. Dahil alam ni Brother Robin ang aking trabaho. Bahay, mga bangka nito, bangkas. Puro bangka. Grabe talaga. Kasi po sa aking pagpapalawot, hindi ko pa nga po nagagad yung yero sa bahay dahil umulan ko naman. Pero nalagyan ko na ng mga kahoy. Pero okay lang kay Lord sa siya po ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Sa inyo rin po. Siya yung great provider natin. Siya yung healer natin. Siya yung nagbibigay sa atin ng anumang karamdaman ng ating buhay. Handa niya po tayo. Hindi niya po tayo ginawa. Ililigtas niya po tayo. Tulad na lang sabi ni Pastor na hindi natin namamalayan na ang ginagawa pala ng Diyos ay nangyayari na sa ating buhay, pero hindi natin na alam na nangyayari na pala. May ginagawa na pala ang Diyos sa ating buhay. Kaya napakaganda po ang mensahe na pinagkaroon ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Pero pa siyang sinabi, kaya nga sa atin, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin, sa pananampalataya. O, di ba po? Habang meron pa po tayong hininga, habang meron pa po tayong buhay, kailangan
na ipahayag natin ang kabutihan ng Diyos para sa mga maraming tao. Hindi niya sinabi na sabihin mo sa isang tao na ganito, kundi sinabi niya maraming tao na kailangan natin na gawin yung mabuti na para sa mga tao na lalo po sa mga hindi pa mananampalataya. Isa po po sa amin, tingnan niyo po, kahit gumagawa ka na ng mabuti, ano pa rin, ginagawa ka pa rin lang masama sa kanilang buhay, sa kanilang pag-isip. Kahit na pinapagubaya mo na ang lahat, yung mga natanggap ng isang tao nang kahit sa mga ayuda, kahit wala ako sabi ko, salamat sa Diyos. Dahil hindi siguro kalooban ng Diyos na yan na ako'y mabigyan sapagkat wala parang yung mga iba kasi merong nasira na kahit konting yero lang nabigyan. Pero yung merong pang totally washed out ng bahay niya, wala na lang daw. Kahit tulad din nila dito. Yun ay kaparehas ko rin Carrera, yung dito ko na si Padong Carrera. Sabi ko sa kanya, huwag mo nang pansinin yan dito. Ganyan tayo. Siyempre, ang sa akin naman, sinabi ko sa mga tao, kasabihan sa Biblia, meron silang mata, pero hindi sila nakakita. Bulak sila. Siyempre, yung mga nandun sa sulok, yun ang nabigyan. Yun ang bahay mo na mayroong pang pro na lumipat at saka nawala yung hero. Hindi nila nakita. Totoo po yun, di ba? May mata sila pero bulag. Hindi nila nakikita yung katotohanan. Kaya missing talaga mga kapag bulay-bulayan po natin ang mga salita ng Diyos. Talagang napaka-amazing ang buhay, napakasarap po. Ako ang buhay ko lang po, mga kapatid, masaya na po ako. Siyempre, kahit man na kaunti lang ang kuminsan, kita, siyempre, isang linggo, isang laot lang, bagyo na naman. 2 linggo, isang laot lang, bagyo na naman. Pero yun, tinutungan ko ng Panginoon ng ating pananampalataya. Kaya ang sabi ng minsan, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay na nandito sa ibabaw ng lupa kung hindi nyo. Yan hindi ko kayo pababayaan, huwag na. Totoo po. Grabe po. Kaya mga kapatid, lagi po natin tatandaan na tayo po ay magtulungan, magpangangina ng bawat isa, hindi lang tayo mga leader, yung mga iba pang mga kabataan, ibang madami, yung mga pamilya natin. Hindi lang kung namanalangin tayo, hindi lang si ganito, kailangan isama natin yung mga pamilya ng bawat sa atin. Tanungin yung mga tagapagturo. Kaya na hindi natin hayaan po na ang ating tagapagturo dito, lagi po natin sa ipanalangin sapagkat yan po ang target ng kaaway. Ayaw na po tayo kung minsan na lumago. Ayaw na tayo na maging matatang. Ang gusto ng kaaway, kailangan itaw na tayo. Pero tayo ay iba na. Wala na yung dating pagkatao natin. 2 Corintios 5:17. Wala na po yung lumang pagkatao natin. Ang katawan natin ay isa na po itong bahagi ng ating Kristong Panginoon. Ginagawa na po tayo. Hindi na po, di ba, yung sabi ko si Pastor Robert, hindi na ang ating katawan ang ating pag-aari, kundi ang Diyos. Amen? Ang kapatid, totoo po yan. Wala na tayo sa sarili natin kakayahan, kundi ang banal na Espiritu ng Panginoon Diyos. Siya ang nagmamayang sa atin. Kaya nga po, napakasarap po
Gusto ko na naway Lord, ang daming mga kalalakihan dito sa Bansor, naway ko sa, hindi ko na sana nabigyan ng sana. Kundi, makundik sila na gawin kagaya din natin, kagaya namin na lalaki na mag-serve dito po sa ating church at saka sumampalataya sila sa ating Panginoon sapagkat hindi nila iniisip na ang buhay nila ay nanggagaling sa Diyos. Tayo bilang mga leader, ngayong mga kabataan, kailangan din maging masipag kayo, matyaga, magpakatatag kayo sa bawat pagsubok sa ibabaw ng mundo nito. Kayo rin mga kabataan, balang araw. Siyempre tayo ay tumanda at kami naman siyempre tumas ng yaman tawid men at lumahay kang bumakot. So siyempre yung mga naman ng Bible na dapat na makasursuro kayo iti nasaya iti sa saon ako Diyos tapos kasta ito yung next generation kayong to at kayong to iti taktak na kasta na kami, di ba? Kailangan sentro natin ang ating buhay kay Jesus. Napakasarap po. Hallelujah. Kaya nga po, ang masasabi ko lang, darating na po ang mga anniversary natin. Next week na po ba? Next week na. Oo, na. Kung ano yung nasa sa atin, nagdalagin natin, huwag tayong mag-alinahan. Kundi kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit ng ating Panginoon. So, magtulungan tayo. Kaya ang topic po natin magtulungan sa mga pasanin. Di ba? Lalo na kung malaki din yung pasanin ng ating pastora. Siyempre, kailangan din na tulungan natin siya. Siyempre, kung meron na tayo kailangan tayo pastora, text lang natin, pastora, premahan ng ganito, di ba? Obligasyon ng ating pastora na gawin niya yun. At obligasyon natin din bilang isang leader. Kaya na tayo tinawag na leader sapagkat alam na natin yung mga pangangailangan at alam na natin na tayo ay tapat sa pananampalataya. Sapagkat naitanim na ng Diyos sa ating puso't isipan ang kanyang banal na Espiritu sa atin. Amen po ba? Kaya nga po, kaya nga basta may pagkakataon sabi ng Panginoon Diyos, gawin natin ng mabuti sa lahat ng mga tao. Hayaan mo ang mga tao kung kahit ginagawa mo ng mabuti, kahit ano pang sabihin nila, at least ang Diyos andyan lang na nakatingin sa atin. Walang accepted. Mayaman man o mahirap, ang Diyos ang ating ginagawa. Ang bawat ginagawa ng tao. Sapagkat ang Diyos ay nasa taas ang ating Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Nakatingin lang po sa atin yan. Nandito ko sa Bible yung mga po na kita ko saan na ang verse na yun. Na nakatingin lang dito sa ating daigdig. Tinitingnan niya yung ginagawa ng tao. Imagine tayo kaya, alam ba natin yung kaisipan ng isang tao? Hindi po. Tanging nasa Diyos lamang ang ating kapitan at ang tanging Diyos lamang ang ating panghawakan ng ating buhay sapagkat lahat walang lihim, lahat kulang ka. Lihim man dito sa ibabaw ng lupa sa mundo ito, pero walang lihim sa ating Panginoon Diyos. Kaya ba, natatakot nga po kung minsan siyempre naalala ko yung mga binabaril, lalo na kay Charlie Kirk. Alam niyo po, kung minsan sinabi ng Panginoon sa Biblia, sinabi sa Biblia na huwag kayong matakot sa yung
yan nga yung pangpatay itibagi. Matakot kayo sa yung espiritu natin na pumatay. Kasi po yun ang mahirap. Kahit mamatay po ating katawan, physical ng katawan, okay lang. Dahil nanggaling po tayo dito sa lupa. Pero ang spiritual, yan po ang naalala ko. Parang nangilabot yung mga balahibo ko. Siyempre, Diyos na po ang maningil. Kasi ang spiritual natin, kung namatay ka sa wala kang relationship sa Panginoon Diyos, ano ang mangyayari dito? Alam na po natin yun bilang mga leader dahil napakinggan na po natin. Yung mga pinapatay ng mga physical, pag lalo na po tayo mga mananampalataya, sure na po tayo ng ating spirito ay nasa Diyos na. Kaya nga po, nakikita ko kung minsan sa mga namamatay na inilibig, ligtas na ba kayo kaya yung mga Lord? Kumbaga sabi niyo, ikaw ang bahala, ikaw ang judgment. Kaya mga kapatid, salamat po. Ayaw mo po pag next ulit ay talagang gumawa na po ako ng ating topic isura ko na para mapalawak po ang ating mga mensahe at maayos po natin maigit. Kung hindi pa, kung ano po yung hindi na po nanigan sa akin, ako po ay humingi ng pamanin sa inyo, kung magandang o hindi, at least, nasabi ko po yun na magbibigay sa ating buhay bilang mga leader. Sige po, tayo ay tinawag ng Panginoon. Hindi tayo maging leader kung hindi ang banal na espiritu ng ating Panginoon ang siyang mismong nagpumili sa atin at siya ang tumawag sa atin. Kaya maraming salamat kay Pastora. Maraming salamat sa inyo sapagkat hindi tayo nag-iisa. Meron po tayo kasama at lagi po natin tatandaan magpalangina ng isang bawat isa atin, bawat leader, bawat mga membro natin, lagi po natin ipanalangin. Nawal, ang Panginoon Diyos na po ang isang bahala na pumilos sa ating buhay. So, yun lang po, at tinatawag si Pastora. Kung alam po po na meron dinaragdag si Pastora,